Mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Krusipiho, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nagtaka ang mag-asawang Ason at Pijo. Nang bumalik ang balay nila, ay nasa labas na sila ng bilangguan. At hindi nila matukoy kung nasaan sila. At biglang narinig nila ang tinig ni Buboy. At natuwa sila dahil ligtas ang apo nila. Tuwang-tuwa naman si Padre Emilio nang bumalik si Buboy sa simbahan at ginawa siya ng pare na tagapaliwanag sa mga bata doon sa bahay ampunan. Natuwa ang mga kapwa-bata niya sa mga ipinaliwanag niya tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Minsan, habang nag-uusap sina Padre Emilio at Lida, ay narinig na lamang nilang napasigaw si Buboy dahil dinukot na naman siya ng kanyang ina. Kinagabihan, nagulat ang mag-asawang Ramil at Rey dahil naging ribulto na nakapako sa krus si Buboy. Hindi sila natakot, bagkus pinuntahan na naman nila sa simbahan. At habang nandun sila sa loob, napansin nila ang balabal na ginto ng krusipiho. Inutusan ni Ramil ang asawa na linlagin si Lida at nagkunwari siyang magugumpisal kay Padre Emilio para hindi mapansin ang pagnakaw nila sa balabal na ginto. Ayun na yan. May lumabas sa pinto na yun. Babae. Yan yung babaeng humarang sa akin. Hayop kang babae ka. Gaganti ako sa iyo ngayon. Ops. Huwag ka munang gumanti sa kanya. Kailangan muna nating hanapin ang kinaroroonan ni Buboy para makuha ulit natin siya. At babantayan natin siya para hindi na siya makuha. Ramil, tignan mo ang krusipeho na yan. Di ba gintong balabal niya? Tignan mo! Oo nga na. Ginto nga. Tama. Mapagkakapila natin yan. Bantay mo yung babae. At susubukan kong kunin ang balabal ng revolt na yan. Sige, lilinlangin ko naman ang babaeng yan. Pasasamahan ako kunwari kay Padre Emilio para mangumpisal. Sige. Gawin mo na kaagad yan para makuha ko na ang balabal na ginto ng Sige, kusipino. kunin mo na. Sige. Ako nang bahala sa babaeng yan. Sige. Ayun na siya. Lililangin na niyang babae yun. Ngayon, kukunin ko na ang gintong balabal na ito. Ang kamay ko nasusunog. Rhea, bumalik ka dito. Tulungan mo ko. Rhea, Ano nangyari sa'yo? nasunog ang kamay ko. Tulungan mo ko. Isugod mo ko sa paggamutan. Dalian mo. Sandali! Maghanap ako ng tubig para mapatay ang apoy sa kamay mo. Sandali! Sige na, bilisan mo. Baka masunog ng tuluyan ang mga kamay ko.
kayo pala ang lulu at lula ni Buboy. Opo, Padre. Napakatalino ng inyong apo. Ako'y tuwang-tuwa sa kanya. Dahil ang husay niyang magsalita. At tuwang-tuwa rin ang mga bata sa maayampunan. Huwag po kayong mag-alala. Kami na po ang bahala sa pag-aaral niya. Gusto ko siyang makapagtapos sa kanyang pag-aaral. Dahil sayang ang talino niya. Kayo na po ang bahala, Padre. Kung kami, wala po kaming kakayahan para pag-aralin siya. Sige. Basta bigyan niyo lamang ako ng pahintulot na mananatili sa aming puder ang bata. Kung kami ang tatanungin niyo, Padre, gustong-gusto namin. Kaya lang, problema ang mga magulang niya. Gusto talaga siyang kunin at papagpalimusin. Napakasalbahay pala ng mga magulang niya. Ay, opo, Padre. Anak po namin ang nanay niya. Dati, maayos naman ang trato nila sa bata. Akala nga namin, walang problema ang apo namin. Yun pala, dumaranas na siya ng kalbaryo sa kamay mismo ng kanyang mga magulang. Kailangan may report sa pulis ang ginagawa ng mga magulang niya. Ilang beses na po namin inireport, Padre. Pero kami pa ang lumalabas na masama. Kami ang ikinulong. Sinabi nilang kinidnap daw namin ang bata. Ang mabuti pa, ako na mismo ang magre-report sa pulis. Sige po, Padre. Dahil hindi kami pinapaniwalaan ng asawa ko. Mas pinapaniwalaan pa nila ang sinasabi ng manugang namin at anak namin. Sige po. Kami na po ang bala dyan. Gagawin po namin ang lahat para maprotektahan siya. Ay, nako. Maraming salamat kung ganon, Padre. Buisit. Bakit nangyari sa akin ito? Paano na ako? Pati kakainin ko. Hindi ko na maisubo. Gagaling pa kaya itong mga kamay ko na to? Sabi ng doktor, gagaling man yan pero hindi mo na gaano magagamit dahil sobrang pagkasunog. Ano? Buisit. Malas na naman. Ikaw kasi hindi nag-iingat. Hindi ko alam magano ang mangyayari sa akin. Biglang umapoy ang gintong balabal ng imahin doon at nasunog ang mga kamay ko. Malas talaga, malas! Hayaan mo, ako na lang ang kukuha sa balabal na ginto na yon. At kapag nakuha ko, ipapaubira natin sa magaling na doktor yung pinsala sa kamay mo. Madalin mo na para balikan ang ayos ng kamay ko. Ayaw ko maging ganito ako habang buhay. Ayaw ko maging inutil. Wala tayong magagawa. Nangyari na eh. Nagkakainis. Kung hindi sana umalis ang boboy na yon, hindi mangyayaring ganito sa akin. Siyang dahilan kung bakit madisgrasya ang mga kamay ko. Oo, konsentidor kasi sila inay at itay. Kaya ganito ang nangyari. Hindi sana aalis sa atin si Buboy. Pero kinuha ni inay. Kaya ganun ang nangyari. Kasalanan nila. Huwag nang magpapakita sa akin ang mga magulang mo. Talagang mapapatay ko sila. Kalma ka lang. Ayan mo, didiskartehan ko ang gintong balabal na yon. Kapag nakuha ko yon, mapapagamot na natin yung napinsalang kamay mo. Sige na. Gawin mo na kaagad yung sinasabi mo. Bilisan mo! Nasaan na kaya si Kuya Jess?
4 na araw na hindi na siya nagpapakita sa akin. Sana magpunta siya ulit dito para madagdagan ng kaalaman ko tungkol sa Diyos. Buboy. Ha? Kuya Jess? Kuya Jess? Alam ko, hinahanap na ako. Ayan, nandito na ako. Kuya, kwentuhan muli ako tungkol kay Kristo. Sige. Ano bang itatanong mo tungkol sa kanya? Kuya Jess, kung anak siya ng Diyos Ama, bakit siya namatay sa krus? Sige. Kukwento ko sa iyo kung bakit. Makinig ka, Buboy. Ay, Jesus, ang tumubos sa ating mga kasalanan. Ipinakoy siya sa krus at namatay. Pero nang may ikatlong araw, nabuhay na mabuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at maghuhukom sa Si Buboy, may mga batang nakikinig sa mga paliwanag niya. Di napansin ng mga tauhan ng simbahan ang pagpasok ko. Lahat pala ng korona ng mga revolto dito ay ginto. Kukurin kong lahat ang mapapakinabangan dito. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ito. Abala sila sa pakikinig kay Buboy. Ito yung kinukuha ni Ramil. Pero hindi natuloy dahil nasunog ang kamay niya. Kukunin ko ito. Ayan, ilalagay ko sa dala kong sako. Yung krusupeo na yun, purong ginto ang krus. Akin na lahat ang may ginto. Ano ginagawa mo? Ha? Ano ginagawa mo? Ang tagapaglinis ng simbahan, nakita ko. Hintayin ko makalapit sa akin at itatarak ko sa kanya ang ice pick na to sa dibdib niya. Ayan na siya, papalapit na. Hoy. Magnanakaw ka, no? Ha? Ilapag mo yung sako na yan. Kung di, tatawag ko ng pulis. Ilapag mo yan. Dala mo. Ano ba ginagawa mo? Itatawag ko pala ng pulis, ha? Ito sa'yo! Ayan, di nangisay ka. Masyado ka kasing pakialamero. Kukunin ko pa yung ibang mapapakinabangan dito. Yayaman na ako. Yayaman na ako. Ramil! Ang dami kong nakuhang ginto! Yayaman na tayo! Yayaman na tayo dito! Tingnan mo ang laman ng sako! Tingnan mo! Sige, kibinta na natin kagad ito. Tapos, ipapangamot na natin itong kamay ko. Oo! Ano yan? May pulis? Bakit may pulis? Naku! Nasundan yata nila ako! Ria de los Santos! Pulis kami! Lumabas ka dyan! At ibigay mo sa amin ang ninakaw mong mga ginto sa simbahan! Ang mga walang hiyang pulis? Hindi natin isasauli ito. Atin ito! Halika, Ramil! Tatakas tayo! Bilisan mo! Halika! Bilisan mo! Inay, ibalik mo na yung ninakaw mo. Hindi sa inyo yan, sa simbahan Tinig ni yan. Buboy yun ah.
Halika na. Buwis na batang Halika yan. na, Ramil. Kasama Tumakas pala na ng mga tayo. pulis. Dito tayo dadaan sa likod ng bahay. At pupunta tayo doon sa highway para mag-abang ng masakyan. Palayo dito. Halika na. Bilisan mo. Ang tagal namang duman ng masasakyan. Kailangan makalayo na tayo dito, Ramil. Buwisit ang bobo na yun eh. Itinuro ang bahay natin. Mapapatay ko na talagang batang yan. Mapapatay ko na siya. Kuya, ate, Oh, pwede bang pakibalik na yung kinuha niya sa simbahan? Hindi sa inyo yan. Sino ka? Lumayo ka sa amin, kundi mamamatay ka. oo. Layuan mo kami. Papatayin ka namin. Kaya layuan mo na kami. Magbago na kayo. Huwag niyo nang dagdagan pa ang kasalanan ninyo. Tama na po. Sinabi ng huwag mo na kami pakialaman dito eh. Kaya, bigyan mo nga ng leksyon ng lalaki ito. Sige na! Sige, sandali lang ha. Ilalabas ko tong ice pick at sasaksakin ko siya at tagiliran. Ramil, ang poste ng kuryente! Ilag mo na! Mabagsak! Mababagsak tayo! Naku, kalunos-lunos ang nangyari sa mag-asawang magnanakaw. Nabagsakan sila ng poste, nakurinti sila, sunog sila. Ariya, anak. Ayan o, Yan ang napalayo. ulan ira. Matagal na kitang pinapangaralan, pero hindi mo ako pinapakinggan. Ang asawa mo ang lagi mong sinusunod. Pati anak ninyo, nadamay. Tama na yan, Ason. Mabuti pa, umuwi na tayo. Bahala na ang punerarya sa bangkay nila. Sana mapatawad sila ng Diyos sa kasalanan nila. Sana, Ason. Wala tayong ibang magagawa kundi ipanalangin ang kanilang kaluluwa. Ramil, saan tayo naroon? Bakit hindi tayo makagalaw? Ako rin. Hindi magagalaw. Nakapako pala tayong dalawa sa krus. Oo nga! Nakapako ang mga kamay at paa natin sa krus! Ilang beses ko na kayong binigyan ng pagkakataong magbago. Pero, hindi ninyo pinansin. Si Satanas ang sinunod ninyo. Kaya mananatili kayo habang panahon na nakapako sa krus. Ikaw? Ikaw yung lalaki na nakita namin? Ikaw pala si Jesu Kristo? Oo. Lahat ng katulad ninyo ay may papako sa krus at mananatili kayo diyan habang panahon. Hindi! Hindi! Magbabago na kami! Pagkawalan mo kami, Panginoon! Pagkawalan mo kami!
sa kasamaan ng mag-asawa, naparusahan sila. Nabagsakan sila ng poste ng kuryente, nasunog at nabatay. Pero ang kaluluwa nila ay nanatili na nakapako sa krus at hindi na sila makakapaghasik ng kasamaan. Nagsisi sila pero wala na silang magagawa dahil gusto ng Panginoon na tumahimik na sila at haharapin nila ang parusa sa kasalanang nagawa nila. Naging krusipiyo sila sa simbahan. Nagpatuloy naman si Buboy sa kanyang misyon, ang magturo ng salita ng Diyos sa mga bata sa ampunan. At naging masaya siya, kapiling ang kanyang lolo at lola. Mga apo, diyan na nagtatapos ang aking kwento. Ito ang Lola Stella ninyo, pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, salamat. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Krusipiho. Dito sa ating dulang, Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula, Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.